Kumusta mga kakwentuhan? Welcome back sa Kwentuhan sa Dilim, ang iyong daan tungo sa kadiliman at krimen. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the bell icon para updated ka sa mga bago nating kwento. Today, we're diving into the top 5 unsolved mysteries in the Philippines. Handa ka na ba? Tara, samahan niyo ako pumasok sa madilim na mundo ng Pinoy Unsolved Mysteries. Our first mystery takes us to the heart of Manila. October 24, 1593. Isang mababang ranggo na sundalong Espanyol na bahagi ng kilalang Guardia Civil na si Gil Perez ay nakarating sa Mexico City sa hindi maipaliwanag na paraan na 9,000 nautical miles ang layo mula sa kanyang orihinal na lokasyon sa Maynila sa Pilipinas. Ang mga Meksikano ay hindi naniwala sa kanyang kakaibang kwento at inisip na siya ay ipinadala mismo ni Satanas. Si Gil ay agad na kinulong. Inilarawan ng naguguluhang sundalo kung paano siya nasa Maynila sa Pilipinas. Nagpahinga nakasandal sa isang pader sa Palasyo del Gobernador at nang siya ay magising, nakita na lang niya na nandito na siya sa Mexico. Nagbigay pa siya ng katibayan sa pamamagitan ng pagpapaliwanag kung paano pinatay ng mga pirata ng Chino ang Gobernador General ilang araw pa lang ang nakalipas at kung paano sila ngayon ay naghahanap ng bagong pinuno na papalit sa kanyang posisyon. Isang araw, dumating sa Acapulco ang isang galyon ng Kastila na nagbubunyag na tama ang pahayag ni Perez tungkol sa Gobernador General. Siya ay tinawag pabalik sa Mexico kung saan kinilala siya ng ilang pasahero bilang isang gwardya ng palasyo. Nagresulta ito sa kanyang paglaya at paglipat sa susunod na barko patungong Maynila. Ang totoong nangyari kay Gil Perez ay magpasa hanggang ngayon ay hindi lubos na maipaliwanag. Gayunpaman, nag-alinlangan ang mga eksperto sa kwentong ito dahil isinulat ito 100 taon na pagkatapos ng pangyayari noong 1600s. Walang ibang mapagkukunan ng impormasyon na magpapatunay sa insidente. Mula sa kalye ng Maynila, maglakbay tayo ngayon sa tahimik na lalawigan ng Marigondon, Cavite. Sa tahimik na lalawigang ito ay namamalagi ang isang misteryo na gumugulo sa mga lokal sa loob na ng ilang dekada. Dito sa lugar na ito ay sinasabing ang mga labi ni Andres Bonifacio ay hindi na kailanman natagpuan. Itinuturing ng marami na si Bonifacio ay isang pambansang bayani at kilala rin siya sa kanyang katapangan nang siya ay lumaban kay Aguinaldo na di umano ay humantong sa kanyang pagkapatay. Ilang mga buto na inakalang kay Bonifacio ang nahukay noong 1980 at di nagtagal ay sinuri ito ni Dr. Sixto de los Angeles ng Universidad ng Pilipinas. Ang mga buto ay kinilala rin ng nakakabatang kapatid ni Andres na si Espiridiona Bonifacio. Ang mga buto ni Bonifacio ay naglaho pagkatapos matuklasan at muling lumitaw noong 1926.
Si Lazaro Macapagal, isa sa mga tunay na naglibing sa namatay na bayani, ay nagsabi na ang mga buto ay hindi totoo dahil ang mga labi ay inilibing sa ibang lugar sa kabundukan ng Maragondon. Sa iyong palagay, nasaan nga ba talaga ang mga buto ng magiting na bayani na si Andres Bonifacio? Matatagpuan pa kaya ito? Naniniwala ka bang ang mga butong ito ay sadyang itinago para hindi malaman ng mga Pilipino ang tunay niyang huling hantungan? Ating lisanin ang katahimikan ng probinsya dahil ang susunod nating misteryo ay magdadala muli sa atin sa Maynila. Ngayon naman ay sa Santa Cruz. Dito, isang unsolved na krimen ang nag-iwan ng marka sa komunidad. Naiahon ni Lucila Lalu ang kanyang sarili sa kahirapan sa pamamagitan ng pagmamay-ari ng isang magandang restaurant sa Rizal Avenue at isang beauty salon sa Santa Cruz, Manila. Nagwakas sa karumal-dumal ang lahat noong May 28, 1967 nang matuklasan ang mga pira-piraso ng kanyang katawan na nakakalat sa ilang parte ng Metro Manila, na kinilala bilang unang kaso ng Chop Chop Lady sa Pilipinas. Natuklasan ang kanyang mga binti na hinati sa apat sa isang basurahan na binalot ng jarra. Makalipas ang isang araw, ang kanyang katawan, walang ulo at walang paa, ay natagpuan sa isang abandonadong likod bahay sa EDSA. Ayon sa autopsy, si Lucila Lalu ay isang buwan na buntis. Ang mga sospek sa kaso ay ang kanyang 19 na taong gulang na kasintahan na si Florante Relos, Patrolman Aniano de Vera at Jose Luis Santiago, isang 28 taong gulang na dental student. Batay sa pagkakaputol-putol ng katawan ni Lucila, naniniwala ang mga otoridad na ang pagpatay ay maaaring ginawa lamang ng isang taong pamilya sa paggamit ng kutsilyo, tulad ng isang matador, isang surgeon o isang pre-med student. Ang murder ni Lalu ay hindi pa rin nabibigyang hustisya hanggang ngayon, kahit na maraming sospek ang napangalanan ng mga pulis. Mula sa nakakahilakbot na krimen, lumipat na tayo ngayon sa isang lugar na nababalot ng mga nakakatakot na kababalaghan, ang kaakit-akit na probinsya ng Romblon. Sa lugar na ito, isang misteryo ang hanggang ngayon ay hindi pa rin lubos na maipaliwanag ng modernong siyensya. Ang Romblon Triangle na unang binanggit ng manunulat at mananaliksik na si Alden Alag ay isang lokal na variant ng Bermuda Triangle. Ito ay matatagpuan sa Hilagang Romblon at may isa sa mga endpoint nito sa munisipalidad ng Concepcion na matatagpuan sa pagitan ng Sibuyan at Dos Hermanos Island. Ang dahilan kung bakit naging fact-fiction ang lugar ay ang hindi maipaliwanag na pagkawala ng maraming barko sa lugar na ito, na may kabuuang 40 na naitalang sakuna sa pagitan ng karagatan na ito. Ilan sa mga halimbawa ay ang MV Don Juan noong 1980, MV Doña Paz
1987 at MV Princess of the Stars 1987. Ayon sa Philippine Coast Guard, ang mga aksidente ay dahil lamang sa kadahilan ng itong parte ng dagat na ito ay sadyang dinadaanan ng maraming barko na kung sa kalsada ay pwedeng ikumpara sa masikip na daloy ng trapiko sa EDSA. Sa kabila ng eksplanasyon na ito, marami pa ring naniniwala na may kinalaman ang paranormal sa mga pangyayari sa Romblon Triangle. Ang ating huling misteryo ay magdadala sa atin sa Las Piñas. Dito, isang kakaibang kwento ang patuloy na nagpapagulo sa lahat. Ang mga UFO sightings ay laganap sa buong mundo at hindi na mabilang na tao ang nagsasabing sila ay mga buhay na saksi na hindi lang tayong mga tao ang nabubuhay sa buong kalawakan. Si Roy Alvarez, isang aktor na katagalan ay naging pastor, ay inilarawan ang kanyang engkwentro sa mga sinasabing aliens habang siya ay natutulog. Si Tony Israel, isang 37 taong gulang mula sa Las Piñas, ay nagbigay ng video footage ng mga UFO na tahasang itinanggi ng Pag-asa. Noong 2004, inilarawan muli ni Tony na ngayon ay may kasamang 3 iba pa ang isang alien sighting kung saan nakita nila di umano ang isang reddish metallic glare sa kalangitan sa Las Piñas City, partikular sa Mabolos Street sa Verdant Acres, Pamplona. Noong 2000, isang misyon ng United Nations na pinangungunahan ni Dr. Jean Chu ay nagpahayag na walang natuklasang matibay na patunay ng aktibidad ng mga aliens at inayunan ang naunang sinabi ng Pag-asa. Sa iyong palagay, kasama nga ba ang Las Piñas sa nadalaw na ng mga UFO? At dyan nagtatapos ang ating pagtuklas sa 5 unsolved na misteryo sa Pilipinas. Alin ang pinakakatakataka para sa iyo? Ibahagi ang iyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Huwag kalimutang i-like ang video na ito kung nasiyahan ka sa ating kwentuhan at ibahagi ito sa iyong mga kaibigan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang pindutin ang like button at i-share ito sa iyong mga kapwa mystery seekers. Mag-subscribe na rin sa ating channel para sa marami pang content na tulad nito at pindutin ang bell icon upang hindi maiwan sa ating mga weekly videos. Salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa susunod nating kwentuhan sa dilim.